Ribbon Committee. Uh, Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit nito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. So, halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry No? ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po okay, in due time, basta't may personal knowledge ha. Basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums. Nahack po yung Yung Facebook. Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums. Yun na lang ang lumalabas. Nakakapagtaka. Ikalawa, po kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta. Ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John D. Cremulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity, but we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It's the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si
Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption. Ako, hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkakala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, i-establish mo kung paano, saan nanggaling ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang 4 sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko
na iba ang body language ni Colonel Dominguez at tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Attorney, active yan si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta. Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Hindi bali na yun. Hindi sila na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng Okay. pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng malay-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapagdetalye kayo sa mga susunod nating pagdinig. Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin. Di bali na yun, Atty. Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Mr. Chairman. Opo. Mr. Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety.
I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman. So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod? Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor. Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico? Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor. Pwedeng pa, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na. Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years, 9 years po. Kanina pong tinanong po kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabi na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos. Pesos po, Your Honor. Yung medium, Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-malitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na APRO si dating congressman ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week. Mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito? Mula po nung umupo na APRO si dating congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025. Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver. Bawat delivery. Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo,
Ilang maleta yun? Minsan po sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong para lang Mr. makonfirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, ano po, yung dinapo sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun sir, para kay President Marcos sir. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate sir, at si Sergeant Tobe po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala sir sa Delta Gate, then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Kayo Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yitariu, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. may bayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture na kasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan Sa ninyo submit may na. sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Sino po ang nagtago? Nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila po, Sino ang oo. pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Benny Is Buluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po rapport. ang lumiligaw sa inyo? Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, yung, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang Nakapirma, Your kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. Yo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Si si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos? Yes, Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. Ano palang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. No, nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit sana kahit babasagin po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor,
Pangalan po. Rosebert Topan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag, IMEI, oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino yung hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuhan man ang matching, nauutakan din. Tama?